sanlibutan at tangong kalikasan. Mabuti ang lahat ng ginawa, pinagyaman at pinagpala. Ang tao'y kanyang nilalang, kalarawa at kawangis niya. At kahit hindi naging tapat, ay kanya pa ring minahal. Halina tayong lahat ay umawit, sa Panginoon tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin magkakasama muna. Naiadya tayo ng Panginoon sa malakas na lindol. Pagdasal din natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Dasal natin ang mga kasama nating nagsisipan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin manatiling matatag ang aming loobin, sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo, ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat.
Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao ay mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagkapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong yan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Tapusin ninyo ang pinasimula ng inyong mga ninuno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kaniyang anak upang maging maayos ang lahat. Alam po natin pare-pareho ang halaga ng pirma or signature. May kinalaman kasi ito sa ating identity. And so, saan man natin ito ilagay ay pagpapakita ng ating pagpapatotoo, pagkilala, pagsang-ayon sa isang bagay. And so we sign documents, we sign a statement, a receipt, even a work of art na gawa natin o sinasang-ayunan natin. At yan din namang mga pirmang yan ang siyang magbibigay ng halaga sa mga bagay na yan. At tulad po dito sa ating simbahan, kung mapupuna po ninyo, yung mga paintings, images sa loob at labas, kahit ang ating mga Stations of the Cross, may mga pirma yan ng mga artist nila. Kasi ang ibig sabihin nun, ito ay gawa nila. At yan din namang mga pirmang yan ang nagbibigay halaga sa mga gawa na yan. Napag-usapan po natin ito sapagkat sa ating unang pagbasa ay narinig po natin na lumagda, umirma, San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Thessalonica. Sabi niya, akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Pinabati ko kayo, ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ang dahilan po ay dahil laganap noon ang mga peking mensahe mula sa mga nagpapanggap na mga apostol o tagasunod ni Kristo. Kahapon lang, kung napuna po ninyo, di ba? Sa ating pagninilay ay napag-usapan natin na nabiktima ng fake news sa mga Thessalonians.
fake news tungkol sa pagdating ng Panginoon. Peke sapagkat hindi naman totoo. At peke sapagkat hindi naman talaga mga alagad ni Kristo ang pinanggalingan ng mensaheng ito. Pero yun nga po napepeke pa rin ng mga tao dahil minsan ang peke ay parang totoo. Hence, the need for signature. Kaya pirma San Pablo para patunayan na ang sulat niyang ito ay totoo at siya rin lang may gawa mismo. Gayunpaman, ang pag-sign po dito ni San Pablo, hindi lamang po pagpapakita na ito ay sulat niya. Ito rin po ay pagpapakita na ang sinulat niya ay pinaninindigan, pinangangatawanan niya. Kumbaga sa pag-sign na ito ni San Pablo sa sulat niya sa mga taga-Thessalonica ay sinasabi niya, una, ito ay gawa ko, sulat ko. Pangalawa, itong sinulat ko sa inyo ay sinasabuhay ko. Halimbawa na lang yung sinulat ni San Pablo sa 1 Thessalonians 5:18. In everything give thanks. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay. Sinabuhay po yan ni San Pablo kahit na sa panahon ng matinding pagdurusa na kanyang naranasan. Sapagkat ang sabi nga din po niya in his letter to the Philippians, I have learned to become content whatever the circumstances. Yung sulat niya tungkol sa pag-ibig, yung 1 Corinthians 13, love is patient, love is kind, it does not envy, it is not proud, etc. Lahat ng yan ay makikita sa personalidad niya. O halimbawa din, yung mga sulat niya para encourage ang mga Kristiyanong pinag-uusig, encouraging them to endure all hardships while remaining steadfast in their faith. Ganun siya. Siniraan siya, inusig siya, nireject siya, binugbog siya, kinulong siya hanggang sa patayin nga po siya. And so his signature is not just a proof of authorship, it's also a pledge of accountability. His letters kasi mirror his life. Kaya ang lakas ng dating ng kanyang mga sinulat sapagkat pinangangatawanan niya ito. Nakita sa kanyang buhay ito. Bago pa man niya ito isulat sa papel, sa pinagsulatan, naisulat na niya ito. Nabasa niya ito ng mga tao sa kanyang buhay. There is no dichotomy between his letters and his life. And that's what you call integrity. Ang salitang integrity nga daw po ay galing sa salitang integritas. Ang ibig sabihin ay whole, undivided. So ganun. Ang isang tao na may integridad, buo, hindi doble cara. Pareho lang siya kapag meron o walang nakakakita. Pareho lang din yung sinasabi niya, pinapakita niya sa tunay na nilalaman ng puso niya. Kaya totoo ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga ginagawa, ang kanyang mga pinakikita. Kaya kumbaga sa dokumento, ang lahat ng ito'y kayang-kaya niya pirmahan talaga. Ang tanong po ay, ganun din po kaya tayo? May integridad din po kaya tayo? Buo din po ba tayo? Totoo rin po ba tayo sa ating mga sinasabi, sa ating mga ginagawa? Na kung ito ay gagawing isang dokumento, mapirmahan kaya natin ang mga ito? Alimbawa na lang po, ganito, sa buong isang linggong ito o sa buong isang araw, kahit kahapon lang, kung ilalagay ng Panginoon sa isang papel lahat ng ating mga ginawa, lahat ng ating mga sinabi, lahat ng ating mga naisip at naisa loob, tapos lalagyan niya ng blank sa pinakailalim for us to sign on it, magagawa kaya nating pirmahan ang mga ito nang walang pasumali? In other words, maging proud kaya tayo sa mga masama nating nasabi, naisip at nagawa? Pirmahan kaya natin ito? At yung mga magaganda na nasabi, nagawa natin, totoo kaya ito? At hindi pa kita ng tao? Mapirmahan din kaya natin ito? Nang nagtayo, nagpapakatotoo? And even more meaningfully, pirmahan din kaya ito ng Panginoon para patutuhanan ng ating pinirmahan ay totoo? Kaya sana'y pag-isipan po natin ang ating mga iniisip, ginagawa, sinasabi. Pag-isipan natin kung kaya natin itong pirmahan talaga na walang pasubali. Ngayon, kung ang sagot natin, ngayon pa lang ay hindi, ay gawa na po natin agad ng paraan. Sapagkat habang patuloy natin itong ginagawa, ay para na rin natin itong pinangangatawanan, pinipirmahan. Yung lagi nating pakikisawsaw sa buhay ng iba, pinag-uusapan natin sila, sa likod nila, pumipirma na tayo bilang mga chismosa. Ako'y chismosa. Yung pagkuha natin ng mga bagay na hindi sa atin, bagamat paunti-unti lang. O yung iba maramihan na talaga, baka pumipirma na tayo bilang magnanakaw. Ako isang magnanakaw. Yung hindi natin ng pagdarasal,
Pati pag-isimba ating kinatatamaran, baka parang pumipirma na rin tayo na ang Diyos ay hindi natin talaga mahal. Yung pagsagot natin sa ating mga magulang na nadadalas na, baka pumipirma na rin tayo sa kanilang kalooban. Na para bang sinasabi natin, Mapa, hindi talaga kita mahal. Na kaya kong mawala ka sa buhay ko. Yung pagkukulang po sa anak, yung wala ka ng time para sa kanila. Baka parang pumipirma ka na rin sa kalooban nila at sinasabi mo sa kanila na hindi kayo mahalaga, yung hindi mo pag-care sa asawa mo, yung pagiging mainitin mo ng ulo sa kanya, hina ng pasensya mo. Baka parang pinipirmahan mo rin yung puso niya, sinasabi mo sa kanya, hindi na kita mahal. Huwag sanang ganun. Maging aware tayo sa mga itinatatak natin sa isipan at sa puso ng kapwa natin. Maging ng Panginoon natin. Gawan na po natin agad ng paraan. Tama naman pong mahirap talagang ma-erase agad yung mga masamang bagay na naipirma na natin sa isipan at sa puso, sa damdamin ng ating kapwa dahil sa sila'y nasaktan, dahil sa sila'y parang nadala na. Pero yung constant, paulit-ulit nating pagkisisi at pagbawi sa ating mga pagkakasala, pagkukulang sa iba, ay para bagang paglikha na rin natin, pagsulat na rin natin ng bagong pahina ng buhay natin para sa kanila. Ng bagong dokumento na mas patototohanan natin at paninindigan na natin para patunayan sa kanila na we're sorry at bumabawi na tayo sa mga kasalanan pagkukulang natin. Pwede yun, sapagkat may grasya naman ng Panginoon para doon. Dahil sinasabi niya sa atin sa 2 Corinthians 3, 2 verse 3, na gusto ng Panginoong sumulat ng magandang mensahe sa pamamagitan natin na mababasa ng lahat ng tao. Tutulungan tayo ng Panginoon na gawin ito basta habang maaga. Ngayon na, erase na natin yung mga pangit na naisulat natin bago natin tuluyang mapirmahan o mapangatawanan. Diyos, sanang hiling natin biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Alam Diyos. kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang samo ang ko. pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang Pumikit tayo. samo ko. Panginoon, maraming salamat sa pagpapaunawa mo sa amin na kami ay mga sumusulat ng mga bagay sa buhay namin na mananatili sa isip at puso ng kapwa namin, na po pwede namin na panindigan sa ayaw namin o sa gusto, lalo pat kung ito ay pinagtatagalan namin. Tulungan mo po kaming burahin ang mga hindi dapat naming isulat. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sumulat ng mga mabuti at magagandang bagay na naaayon sa iyong kalooban. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. At tulungan mo rin po ako, Panginoon, na ma-erase na ang mga pangit na alaala sa buhay ko na para bang naselyuhan, napirmahan ng mga tao na inasahan kong magmamahal pero naloko. Inaasahan kong hindi ako iwan pero pinabayaan ako. Tulungan mo po ako, Panginoon,
mayroong magandang mangyayari sa iyo. Nang isulat ko lang at pirmahan ko lang ay yung mga magandang alaala. At tulungan mo rin po ako na makapagsulat ng mga magandang alaala sa buhay ng iba, lalo na sa buhay ng mga tao sa akin ay mahalaga. At sa iyong kapahintulutan ay mapipirmahan ko. Mapapatotohanan ko, mapapanindigan ko nang walang agam-agam sa puso ko dahil alam ko na ang lahat ng ito'y totoo. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-aalay po. Salamat po sa inyong patuloy na pagtulong para tayo patuloy na makatulong. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupko, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan na iyong ipagkaloob ang pagkakais at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magkatipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin at ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas ay isang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tuhayin mo ang aming pananampalataya, huwag kang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Yes. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag. Katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at manan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay makakamtan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang. At kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahanan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa amin magbalik loob sa Ama.
Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong lisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag na mamawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, nagkapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikiisa at sa patuloy niyo pong pagtulong. Kung di ako nagkakamali, okay na yata yung GCash. Okay na yata. Kaya maraming pong salamat sa... Okay na? Okay na. Maraming pong salamat sa mga tumulong. Maraming pong salamat sa patuloy niyo pong pagtulong sa inyo pong lahat. Thank you po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Thank you rin. Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears slip in our minds and hearts as once they fell at last silent. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at last silent.